Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa ating pananaw tungkol sa tiwala at pag-ibig? Isang salaysay na magpapakita kung paanong ang kinangnang ginto ay maaaring maging anino na tumatakip sa tunay na anyo ng isang tao. Sabi nila, ang pera raw ay hindi kayang bilhin ang tunay na pagmamahal. Ngunit paano kung ang mismong pag-ibig na inaakala mong sayo ay isa lang palang transaksyon na may katumbas na presyo? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Sinag sa kabanatang pinamagatang Ang Matamis na Lason. Napakagatlabi si Sinag del Sol habang pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sa loob ng kanyang marangyang opisina sa tuktok ng Sinagtala Holdings, ang katahimikan ay binasag ng isang boses. Isang boses na kasing tamis ng pulot ngunit may dalang kamandag. Boses ni Marikit Valderrama, ang kanyang mapapangasawa. Oo naman, tita. Sobrang excited na ako. Ang masayang tinig ni Marikit ay umalingaw-ngaw mula sa high-tech na speaker na konektado sa recording device. After the wedding, everything is set. The monthly allowance, the new condo unit in Paraiso Heights. Automatic na yon. It's part of the package, di ba? Naramdaman ni Sinag ang panlalamig na gumumapang sa kanyang buong katawan. Package. Iyon pala ang tingin ni Marikit sa kanilang kasal. Isang pakete ng luho at karangyaan. Sa ibabaw ng kanyang mesa na gawa sa mamahaling kahoy, nakalatag ang isang dokumento, ang kanilang prenuptial agreement. Ilang linggo na itong pabalik-balik sa kanilang mga abogado, at sa bawat pag-uusap, palagi na lang may gustong baguhin si Marikit. Ngayon, alam na niya kung bakit. Ang pagdududa ay matagal nang tumutubo sa puso ni Sinag, tulad ng isang damong ligaw. Ngunit palagi niya itong winawaksi, kinukumbinsi ang sarili na paranoid lamang siya, na ang yaman ng kanyang pamilya ang naglalagay ng lason sa kanyang isipan. Pero ang narinig niya ngayon ay hindi na pagdududa. Ito ay katotohanan, isang mapait at masakit na katotohanan. Biglang naglaro sa kanyang isipan ang alaala ng kanilang hapunan noong isang linggo. Sa isang mamahaling restaurant kung saan ang mga ilaw ay kasingkinang ng mga bituin, hinawakan ni Marikit ang kanyang kamay. Ang ganda niya sa suot nitong pulang bestida, ang kanyang mga mata ay nangungusap. Ngunit ngayon, nakikita na ni Sinag ang kasinungalingan sa likod ng mga iyon. Mahal, ano ang pangarap mo para sa ating dalawa? Tanong niya noon. Ngumiti si Marikit. Isang ngiting kayang tumunaw ng kahit sinong lalaki. Ang pangarap ko ay makita kang masaya, Sinag. At syempre, to build a beautiful life together. A life without worries. Noon, ang mga salitang iyon ay musika sa kanyang pandinig. Ngayon, para itong sintonadong kanta, ang buhay na walang alalahanin na tinutukoy nito ay hindi tungkol sa kanilang pagmamahalan, kundi sa seguridad na kayang ibigay ng kanyang pera. Humigpit ang pagkakahawak ni Sinag sa ballpen na nasa kanyang kamay hanggang sa halos mamilipit ito. Pinatay niya ang recording. Kailangan niyang kumilos. Hindi siya maaaring maging isang hangal na naglalakad papunta sa sarili nitong bitag. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang nag-iisang tao na mapagkakatiwalaan niya sa mga sandaling ito. Diwa! Bungad niya nang sagutin nito ang tawag. O Sinag, napatawag ka? Akala ko may dinner date kayo ni Marikit. Sagot ng kaibigan niyang si Diwa Salcedo. Ang kanyang kanang kamay, hindi lang sa kumpanya, kundi pati na rin sa buhay. Hindi natuloy. Malamig na sabi ni Sinag. May mas importante akong gagawin. Ano yon? Mukhang seryoso ka. Huminga ng malalim si Sinag. Tama ang hinala ko, Diwa. Tama lahat. Isinalaysay niya ang kanyang narinig. Ang tungkol sa package, sa allowance, sa kondo. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Diwa sa kabilang linya. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Pero anong plano mo?
Kakausapin mo ba siya? Hindi. Mabilis na sagot ni Sinag. Kung kakausapin ko siya, itatanggi niya lang ang lahat. Gagamitin niya ang kanyang ganda at mga matatamis na salita para paikutan ako ulit. Hindi na. This time, I need proof. Solid proof. Anong klaseng pruweba? At paano mo gagawin yan? Magpapanggap ako, deklara ni Sinag. Ang determinasyon ay nabubuo na sa kanyang boses. Magiging bago niyang driver. Natahimik si Diwa ng ilang segundo. Ano? Nababaliw ka na ba, Sinag? Driver? Bakit sa lahat ng pwedeng gawin, yan pa ang naisip mo? Dahil bilang driver, makikita ko ang lahat. Maririnig ko ang lahat. Makikita ko kung sino talaga si Marikit kapag wala ako sa paligid. Kapag ang kaharap niya ay isang taong sa tingin niya ay mas mababa sa kanya, doon lumalabas ang tunay na kulay ng isang tao, Diwa. Sinubukan pa siyang pigilan ni Diwa, ngunit buo na ang desisyon ni Sinag. Pagkatapos ng tawag, muli niyang kinuha ang telepono. This time, he dialed Marikit's number. Huminga siya ng malalim. Hinugot ang lahat ng natitirang pagmamahal na kunwari inararamdaman pa niya at pinatatag ang kanyang boses upang maging malambing. Mahal, panimula niya nang sumagot si Marikit. Sinag, my love. I was just thinking of you. Malanding sagot nito. Napangisi si Sinag sa kabila ng sakit. Ang galing niyang artista. Pero ngayon, dalawa na silang gaganap sa isang dula. May kaunting problema. Tumawag si Mang Tony, yung driver mo. Nag-resign na, effective immediately. May emergency daw sa probinsya. Isa itong kasinungalingan, syempre. Si Mang Tony ay binayaran niya ng malaki para sa isang maagang pagre-retiro. What? Paano ako ngayon? May pupuntahan pa naman ako sa mall bukas. Reklamo ni Marikit. Huwag kang mag-alala. Malumanay na sabi ni Sinag. I already took care of it. May nahanap na akong kapalit. Mas bata, mas alerto. His name is Leo. He'll start tomorrow morning. Narinig ni Sinag ang pagbabago sa tono ni Marikit mula sa pagkainis papunta sa kagalakan. Talaga mahal? You're the best. You always know what I need. Anything for you? Sagot ni Sinag at naramdaman niya ang pait ng mga salitang yon sa kanyang dila. Siyempre, mahal ko. Anything for you. I can't wait to meet him. Ibinaba ni Sinag ang telepono. Ang matamis na boses ni Marikit ay naiwan sa hangin. Ngunit para sa kanya, ito'y tunog ng isang babala. Isang lason na dahan-dahang kumakalat. Hindi mo na kailangang maghintay, Marikit. Bulong niya sa sarili. Dahil ang demonyong papasok sa buhay mo bukas, ay matagal mo nang kasama kinabukasan. Ang bilyonaryong si Sinag del Sol ay wala na. Sa kanyang lugar ay si Leo, isang hamak na driver na nakasuot ng simpleng polo shirt, maong at isang baseball cap na bahagyang nagtatago sa kanyang mukha. Pinagmasdan niya ang kanyang refleksyon sa salamin ng itim at makintab na luxury sedan. Halos hindi niya makilala ang sarili, ngunit ito ang kailangan. Ito ang kanyang magiging balatkayo sa pagpasok niya sa teritoryo ng kalaban. Sakto 9:00 ng umaga, bumukas ang malaking pinto ng mansyon at lumabas si Marikit. Kung kahapon ay isa siyang anghel sa telepono, ngayon ay para siyang reyna na naglalakad sa kanyang kaharian. Nakasuot ito ng isang mamahaling summer dress at malaking sunglasses. Bawat hakbang niya ay may kumpas ng kapangyarihan at karangyaan. Binuksan ni Sinag ang pinto ng kotse sa likod, gaya ng inaasahan sa isang driver, ngunit hindi man lang siya tinapunan ng tingin ni Marikit. Pumasok ito sa loob at agad na inilabas ang isang maliit na bote ng pabango at nag-spray sa hangin. Diyos ko, amoy mahirap naman dito sa loob. Reklamo nito, sapat lang para marinig niya. Siguraduhin mong laging malinis itong sasakyan, ha? Ayoko ng anghit. Napatiimbagang si Sinag. Ang kotse ay brand new
At ang tanging naamoy sa loob ay ang katangian ng mamahaling leather. Ang sinasabi nitong amoy mahirap ay ang presensya niya. Isang taong sa paningin niya ay nasa ibaba ng kanyang antas. Hindi siya sumagot. Isinara niya ang pinto, umikot, at naupo sa driver's seat. Sa Paraiso Mall, utos nito, ang boses ay malamig at walang emosyon na para bang nakikipag-usap sa isang makina. At bilisan mo, ayokong malate sa appointment ko sa salon. Habang nagmamaneho, pasulyap-sulyap si Sinag sa rearview mirror. Abala si Marikit sa kanyang telepono. Tawa ng tawa habang may kachat. Walang bakas ng pagmamahal o pananabik para sa lalaking pakakasalan niya. Para sa kanya, si Sinag ay isa lamang susi. Isang susi na magbubukas ng pinto sa buhay na pinapangarap niya. Ang bawat tawa ni Marikit ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang puso. Nakarating sila sa mall. Hintayin mo ako dito, huwag kang aalis. Baka abutin ako ng 3 o 4 na oras. Sabi nito bago bumaba ng kotse at naglakad papasok na, para bang pag-aari niya ang mundo. Naiwan si Sinag sa loob ng sasakyan, sa gitna ng parking lot na puno ng mga mamahaling sasakyan. Isinandal niya ang kanyang ulo at pumikit. Ito pa lang ang simula, pero parang gusto na niyang sumabog. Ang galit at sakit ay naghahalo sa loob niya. Para aliwin ang sarili, binuksan niya ang bintana at pinagmasdan ang mga taong naglalakad. Mga pamilya, mga magkasintahan, mga magkakaibigan. Lahat sila ay tila may koneksyon sa isa't isa. Isang bagay na kailanman ay hindi niya naramdaman kay Marikit. Bigla, isang mabilis na anino ang dumaan sa harap ng kotse. Isang babae na nakabisikleta. Sa pag-iwas nito sa isang humaharurot na motor, nawalan ito ng balanse. Sa isang iglap, napapreno si Sinag kahit nakahinto naman ang sasakyan. Sa purong gulat, isang malakas na kalabog ang narinig niya nang bumagsak ang bisikleta sa semento. Kasunod nito ay ang paglipad ng mga papel mula sa basket nito. Agad na bumaba ng kotse si Sinag para tumulong. "Miss, okay ka lang?" tanong niya. Ang babae ay dahan-dahang tumayo. Pinapagpagan ang kanyang pantalon. May maliit na gasgas sa kanyang siko, ngunit ngumiti ito ng bahagya. "Oo, okay lang ako. Medyo nagulat lang. Salamat sa pag-aalala." At doon, sa gitna ng maingay na parking lot, tila huminto ang mundo ni Sinag. Ang babae ay may simpleng ganda. Nakasuot lang ito ng t-shirt at pantalon, ang buhok ay nakatali, at walang bahid ng kolorete sa mukha. Ngunit ang kanyang mga mata ay may kakaibang ningning. "Naku, yung mga papel ko," sabi nito. Tila mas nag-aalala pa sa mga nagkalat na dokumento kaysa sa sarili. Walang pag-aalinlangan, lumuhod si Sinag at tinulungan siyang pulutin ang mga papel. Doon niya nakita ang mga drawing ng mga isda, mga coral reef, at mga scientific notes. "Marine biologist ka?" tanong niya habang inaabot ang isang bungkos ng papel. Ngumiti ang babae. Isang ngamang ngiting totoo at walang pagkukunwari. "Halata ba? Luningning ang pangalan ko." "Leo," sagot ni Sinag, ginagamit ang kanyang pekeng pangalan. "Pasensya na. Baka natakot kita. Bigla ka kasing sumulpot." "Nako, ako ang dapat mag-sorry. Hinahabol ko kasi itong isang papel na tinangay ng hangin," sabi ni Luningning. Sabay turo sa isang papel na napadpad malapit sa gulong ng kotse. "Salamat talaga sa tulong mo, Leo." Sa maikling sandaling iyon, habang magkatabi silang namumulot ng papel, naramdaman ni Sinag ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Katahimikan. Ang presensya ni Luningning ay mahinahon. Ang kanyang boses ay malumanay. Isang malaking pagkakaiba sa magulo at artipisyal na mundo ni Marikit. Nang matapos silang magpulot, tumayo si Luningning at inayos ang kanyang mga gamit. "Sige, Leo. Maraming salamat ulit.
Mag-iingat ka. Ikaw din, sabi ni Sinag. Papatalikod na sana si Luningning nang biglang bumalik si Marikit. Bitbit ang iilang shopping bags. Huminto ito at tiningnan sila mula ulo hanggang paa. Ang kanyang tingin kay Luningning ay puno ng pagkamata at pandidiri. Leo, what are you doing outside the car? At sino yan? Mataray na tanong ni Marikit, ang boses ay matalim. Pasensya na po, ma'am. Mabilis na sabi ni Luningning, tila nahihiya. Kasalanan ko po. Muntik na akong bumangga. Tinulungan lang niya ako. Hindi sumagot si Marikit. Tiningnan lang niya ang gasgas sa siko ni Luningning at ang lumang bisikleta nito bago ibinaling ang tingin kay Sinag. Get in the car. Now, we're leaving. Walang nagawa si Sinag kundi sumunod. Bago pumasok sa kotse, lumingon siya kay Luningning at tumango bilang paalam. Habang paalis ang sasakyan, sinulyapan ni Sinag ang rear view mirror. Nakita niya si Luningning. Nakatayo pa rin doon, nakangiti habang inaayos ang kanyang bisikleta. Ang nangiting iyon ay parang sinag ng araw sa isang makulimlim na hapon. Sa loob ng kotse, ang hangin ay mabigat sa bango ng mamahaling pabango ni Marikit at sa kanyang masamang enerhiya. Ngunit sa isip ni Sinag, ang naiwan ay ang imahe ni Luningning at ang kakaibang kapayapaan na naramdaman niya. Isang kapayapaan na kailanman ay hindi niya nahanap sa piling ng babaeng katabi niya ngayon. Lumipas ang ilang araw na puno ng pagpapanggap at pagkikimkim. Bawat umaga, isinusuot ni Sinag ang uniforme ni Leo at ang maskara ng isang hamak na empleyado. Bawat gabi, bumabalik siya sa kanyang malaking bahay. Bit-bit ang bigat ng mga kasinungalingan ni Marikit. Ang pagkikita nila ni Luningning ay isang maliwanag na tuldok sa madilim na karagatan ng kanyang misyon. Ngunit ang agos ng katotohanan ay pilit siyang hinihila pabalik sa mas malalim na bahagi. Isang hapon, habang nagmamaneho, biglang nagsalita si Marikit mula sa likod. Leo, dumaan tayo sa Cafe Amore sa Paraiso Heights. May imimit lang akong kaibigan, sabi nito. Abala sa pag-retouch ng kanyang lipstick gamit ang isang maliit na salamin. Tumango lang si Sinag. Alam niya ang lugar na yon. Isang mamahaling kapihan na paborito ng mga elitista. Ang perpektong lugar para sa mga sikretong pinag-uusapan sa ilalim ng peking ngiti. Ito na marahil ang pagkakataong hinihintay niya. Pagdating nila sa Cafe Amore, gaya ng dati, pinagbuksan niya ito ng pinto. Ngunit bago pa man ito makalayo, gumawa siya ng eksena. Ay nako, sigaw niya na may pagkukunwaring gulat. Sabay bitaw sa hawak niyang susi ng sasakyan. Kumalansing ito sa sahig at gumulong papasok sa ilalim ng mesa kung saan papaupo si Marikit. Ano ba yan? Ang clumsy mo naman. Inis na sabi ni Marikit na pangiiwi na para bang isang malaking krimen ang nagawa niya. Pasensya na po, ma'am. Kukunin ko lang, sabi ni Sinag. Mabilis siyang yumuko at gumapang ng bahagya para abutin ang susi. Sa pagkakataong yon, sa loob lang ng 2 segundo, idinikit niya ang isang maliit na itim na listening device sa ilalim ng mesa. Ito ay kasing liit lang ng butones, halos imposibleng mapansin. Kinuha niya ang susi at tumayo na para bang walang nangyari. Heto na po, ma'am. Maghintay ka sa kotse at huwag kang haharang-harang sa labas. Nakakahiya. Utos nito bago tuluyang pumasok at hinalikan sa pisngi ang isang babaeng naghihintay na sa kanya. Bumalik si Sinag sa sasakyan, ang puso niya'y dumadagundong sa kaba at pananabik. Isinara niya ang lahat ng bintana, kinuha ang kanyang telepono, at isinuot ang wireless earphones. Sa isang pindot lang, ang katahimikan sa loob ng kotse ay napalitan ng mga boses mula sa Cafe Amore. Grabe girl, ang ganda ng singsing mo, lalo pang kumikinang, sabi ng kaibigan ni Marikit. Of course, pinili ko to, no. Pagmamayabang ni Marikit,
kasunod ng isang mahinang tawa. Sinabi ko kay Sinag, "Mahal, I want something that screams our love." Pero ang totoo, I want something that screams his bank account. Nagtawanan silang dalawa. Naramdaman ni Sinag ang pag-init ng kanyang mga tainga. Ang bawat salita ay parang langgam na gumagapang sa kanyang balat. Nag-iiwan ng pangangati at inis. "So, kumusta na yung—" "Alam mo na?" tanong ng kaibigan. "Yung prenup." "Ayun, onti na lang," sagot ni Marikit. At bumaba ang tono ng kanyang boses na para bang may sinasabing isang malaking sikreto. "Kaya nga ako nakipag-meet sa'yo. I need your advice. Kasi itong si Atty. De Guzman, my private lawyer, sinabi niya na we can insert a clause. Something about emotional damages kapag nag-fail ang marriage." Napahigpit ang hawak ni Sinag sa manibela. Private lawyer. Hindi ito ang abogadong ibinigay ng pamilya niya. Ibig sabihin, may sarili siyang legal na maniobra. "Oh my God! Ang talino mo, girl," sabi ng kaibigan. "So paano yan? Hindi ba mahalata ni Sinag?" "Hello? Ang tingin sa akin ni Sinag ay isang inosenteng anghel," sabi ni Marikit. May halong pang-aalipusta sa kanyang boses. "He's smart in business, pero pagdating sa akin tanga siya. Akala niya, lahat ng gusto ko ay para sa ikabubuti naming dalawa. Hindi niya alam, inuunti-unti ko na ang pag-aari niya." At doon binanggit niya ang pangalan na magiging susi sa lahat. Sabi ni Atty. Ricardo de Guzman, basta't mapirmahan ni Sinag ito bago ang kasal, wala na siyang habol. The man is a genius, a bit slimy, pero effective. Atty. Ricardo Ricky de Guzman. Ang pangalan ay tumatak sa isip ni Sinag na parang isang mainit na bakal. Hindi na ito tungkol sa pera lamang. Ito ay isang planadong panloloko, isang sabwatan. Hindi na niya kinayang makinig pa. Tinanggal niya ang kanyang earphones at ibinato ito sa passenger seat. Ang galit sa loob niya ay parang isang bulkan na malapit nang sumabog. Ang babaeng minahal niya o inakala niyang minahal niya ay isa palang ahas. Isang manggagamit na ang tanging layunin ay sirain siya at ang kanyang pamilya. Ilang minuto pa, bumukas ang pinto ng kotse. Pumasok si Marikit na may malaking napanangingiti sa labi. Dala ang tagumpay ng kanyang lihim na pag-uusap. "Okay, let's go. Uwi na tayo," masayang sabi nito. Habang umaandar ang sasakyan, napansin ni Marikit ang kakaibang katahimikan ni Leo. Mula sa rearview mirror, nakita ni Sinag ang mapanuring tingin nito. "Ang tahimik mo yata? May narinig ka bang hindi maganda?" tanong nito. Isang patibong na tanong. Sa isang iglap, kinailangan ni Sinag na kontrolin ang nag-aalab na galit sa kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim at nagsuot muli ng maskara ng pagwawalang bahala. "Wala po, ma'am," sagot niya. Sinisiguradong simple at medyo magalang ang kanyang tono. "Naka-headset po ako kanina. Nakikinig ng music." Tiningnan siya ni Marikit ng ilang segundo na para bang sinusuri kung nagsasabi siya ng totoo. Nang makumbinsi ito, sumandal na lang ito sa upuan at muling kinuha ang kanyang telepono na wala na ulit sa sarili nitong mundo. Ngunit si Sinag ay wala na sa kalsadang tinatahak nila. Ang isip niya ay lumilipad na, bumubuo ng isang bagong plano. Isang plano na hindi na lang para sa paghahanap ng katotohanan, kundi para sa paghihiganti. Pagkahatid niya kay Marikit sa mansyon, hindi muna siya umalis. Ipinark niya ang kotse sa isang madilim na bahagi ng kalye, kinuha ang kanyang personal na telepono, at nag-type ng isang maikling mensahe para sa kanyang private investigator. Bawat letra ay may diin ng kanyang galit at determinasyon. Hanapin ang lahat ng impormasyon tungkol kay Attorney Ricardo de Guzman. Lahat. Kailangan ko yan ngayon na. Ang bawat araw ay naging isang ehersisyo sa pagtitimpi para kay Sinag. Sa umaga, siya si Leo, ang tahimik na trooper
na tinitiis ang bawat utos at mataray na salita ni Marikit. Sa gabi, siya si Sinag, ang mapagmahal na nobyo sa telepono, na pinipilit gawing malambing ang boses na puno ng pagkasuklam. Ang dalawang pagkataong ito ay dahan-dahang kumakain sa kanyang kaluluwa, at ang tanging nagpapanatili sa kanya sa misyon ay ang alaala ng mga salitang narinig niya mula sa ilalim ng mesa sa Cafe Amore. Isang umaga, 5 minuto siyang na-late sa pagsundo kay Marikit. Traffic. Isang bagay na hindi niya kontrolado. Ano ba? Alam mo ba kung gaano kaimportante ang oras sa akin? Sigaw ni Marikit pagpasok nito sa kotse. Ibinagsak ang pinto ng malakas. Kung hindi mo kayang gawin ang trabaho mo ng maayos, maraming iba dyan na gustong pumalit sa'yo. Naiintindihan mo? Opo, ma'am. Pasensya na po. Sagot ni Sinag. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Kung alam lang nito na ang kapalit na tinutukoy nito ay pag-aari ang kumpanyang sumasahod sa libu-libong empleyado. Ngunit nanatili siyang si Leo. Walang emosyon, walang pagtutol. Gabi nang makauwi siya. Pagod ang kanyang katawan at isip. Katatapos lang niyang mag-ehersisyo para alisin ang stress nang tumunog ang kanyang telepono. Pangalan ni Marikit ang nasa screen. Huminga siya nang malalim bago sagutin. Hello, mahal, sabi niya. Pinipilit pasiglahin ang boses. My love, I miss you so much. Malambing na sabi ni Marikit sa kabilang linya. Ang boses na yon, na kasing tamis ng pulot, ay ang parehong boses na tumawag sa kanya na clumsy at nagbanta na sisantehin siya kaninang umaga. I miss you too. Pilit niyang sagot. I'm so tired. Ang daming kailangang ayusin para sa engagement party. But thinking of you makes everything better. Patuloy nito. Isang kasinungalingan. Alam ni Sinag na ang nagpapasaya dito ay ang pag-iisip sa yaman na mapapasa kanya, hindi siya. Ang pag-uusap nila ay tumagal pa ng ilang minuto. Puno ng mga matatamis na salitang walang katotohanan. Pagkababa niya ng telepono, naramdaman ni Sinag ang matinding pagod. Pagod hindi mula sa trabaho, kundi mula sa bigat ng pagpapanggap. Kinabukasan, pagkatapos ihatid si Marikit sa isa na namang mamahaling butik, nagkaroon siya ng ilang oras para sa sarili. Sa halip na magkulong sa kotse, nagpa siyang maglakad-lakad. Nakarating siya sa isang parte ng syudad na mas simple, malayo sa karangyaan ng Paraiso Heights. Nakakita siya ng isang maliit na coffee shop na may pangalang Kapihan ng Pag-asa. Ang pangalan ay tila isang paanyaya. Pumasok siya. Ang amoy ng bagong timplang kape at tinapay ay sumalubong sa kanya. Ang lugar ay simple, komportable at puno ng mga estudyante at profesional na abala sa kanilang mga laptop. Sa isang sulok, malapit sa bintana, may nakita siyang isang pamilyar na mukha. Si Luningning. Seryoso itong nakatitig sa kanyang laptop. Ang bahagyang kunot sa kanyang noo ay nagsasabing malalim ang kanyang iniisip. May isang tasa ng kape sa kanyang tabi. Sa sandaling iyon, hindi siya ang babaeng nadapa sa parking lot. Isa siyang dalubhasang nakalubog sa kanyang mundo. Nag-order si Sinag ng kape at dahan-dahang lumapit sa mesa nito. Miss Luningning? Nag-angat ito ng tingin at ang kunot sa noo nito ay napalitan ng pagkagulat at pagkatapos ay ng isang matamis na ngiti. Leo? Ikaw pala? Anong ginagawa mo dito? Nagpapalipas lang ng oras. Hinihintay ko ang amo ko. Sagot niya. Pwedeng makiupo? Oo naman, sabi nito. Inililigpit ang ilang papel para bigyan siya ng espasyo. Mabuti naman at nagkita tayo ulit at sa mas maayos na sitwasyon, biro nito, tinutukoy ang kanilang unang pagkikita. Napangiti si Sinag, isang totoong nangiti. Mukhang seryoso yang ginagawa mo. Sumandal si Luningning sa kanyang upuan. Ito. Isang project proposal para sa isang coral rehabilitation program. Medyo mahirap makahanap ng funding
Pero laban lang. Coral rehabilitation? Tanong ni Sinag. Ang interes niya ay tunay. Biglang nagliwanag ang mukha ni Luningning. Dito siya nabubuhay. Oo, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang mga corals ay hindi lang basta bato sa ilalim ng dagat. Buhay sila. Sila ang tahanan ng libu-libong isda. Kapag namatay ang corals, namamatay din ang karagatan. Habang nagsasalita si Luningning, nakatingin lang si Sinag. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw habang ipinapaliwanag niya ang kahalagahan ng kanyang advokasya. Walang bahid ng pagkukunwari, walang agenda. Puro at dalisay na pagmamahal sa kanyang ginagawa. Ang galing, sabi ni Sinag, at nanggaling iyon sa kaibuturan ng kanyang puso. Sa mundo niya, ang mga pag-uusap ay palaging tungkol sa pera, kapangyarihan, at negosyo. Ngunit dito, sa simpleng kapihan na ito, nakikinig siya sa isang bagay na may tunay na halaga. Salamat, sabi ni Luningning, medyo namula. Ikaw, kumusta naman ang trabaho mo bilang driver? Mahirap ba? Ang tanong ay simple, ngunit para kay Sinag, ito'y komplikado. Paano niya sasagutin? Okay lang naman, sabi niya, umiiwas ng tingin at tumingin sa kanyang tasa ng kape. May mga araw na mahirap, pero kailangang magtrabaho para sa pamilya. Isa na namang kasinungalingan, ngunit ito ang pinakaligtas na sagot. Tumango si Luningning, may pag-unawa sa kanyang mga mata. Inabot nito ang kamay at marahang tinapik ang braso niya. Naiintindihan ko. Ganyan din ang tatay ko dati. Todo kayod para sa amin. Huminga ito ng malalim at ngumiti. Alam mo, Leo, ang importante naman, mabuti kang tao. Hindi yan nasusukat sa dami ng pera o sa kung anong trabaho meron ka. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Sinag na parang kidlat. Ang sinseridad sa boses ni Luningning ay parang isang salamin na ipinapakita sa kanya kung sino siya sa mga sandaling iyon. Isang bilyonaryong sinungaling. Ang init ng kape sa kanyang kamay ay biglang parang nanlamig. Ang paghanga na nakikita niya sa mga mata ni Luningning ay para kay Leo, isang taong hindi naman totoo. Naramdaman niya ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Isang halo ng kilig dahil sa koneksyon nila at ng sakit dahil sa kasinungalingang namamagitan sa kanila. Ang mga salita ni Luningning ay umalingaw-ngaw sa isip ni Sinag ilang araw matapos ang kanilang pagkikita. Ang importante, mabuti kang tao. Ngunit habang tumatagal ang kanyang pagpapanggap, lalo niyang nararamdaman na nagiging kasinungalingan na rin ang kanyang buong pagkatao. Kasabay nito, dumating ang resulta mula sa kanyang private investigator. Isang makapal na folder ang iniwan sa kanyang opisina. Naglalaman ng lahat ng maduming sikreto ni Attorney Ricardo Ricky de Guzman. Ang abogado ni Marikit ay hindi lang pala isang oportunista. May mga kaso ito ng panloloko sa kliyente, pamimeke ng dokumento, at koneksyon sa mga kaduda-dudang transaksyon. Siya ang perpektong tao para sa isang maruming trabaho at siya rin ang perpektong tao para maging isang kasangkapan. Alam na ni Sinag ang kanyang susunod na hakbang. Hindi na sapat ang paghihintay lang ng ebidensya. Kailangan niyang pasukin ang laro. Kailangan niyang kontrolin ang ahas na nasa bakuran ni Marikit. Isang gabi, nag-set up siya ng isang lihim na pagkikita. Sa isang halos abandonadong warehouse na pag-aari ng isa sa mga shell companies ng Del Sol, hinintay niya si Attorney de Guzman. Ang lugar ay madilim, maalikabok, at ang tanging ilaw ay nanggagaling sa isang bumbilyang nakasabit sa itaas, lumilikha ng mahahabang anino. Ito ang perpektong entablado para sa isang usapang magpapabago sa takbo ng lahat. Dumating si Attorney de Guzman na may pag-aalinlangan sa mukha.
Inaasahan siguro nito ang isang kliyente na may legal na problema, hindi isang tagpuan na parang eksena sa isang action movie. Sino ka? Bakit dito mo ako pinapunta? Tanong ng abogado. Ang boses ay may bahid ng kaba habang inililibot ang tingin sa paligid. Lumabas si Sinag mula sa anino. Hindi siya nakasuot ng uniforme ni Leo. Suot niya ang kanyang mamahaling business suit. Ang kanyang tindig ay nagpapakita ng kapangyarihan at awtoridad. Nanlaki ang mga mata ni Attorney de Guzman nang makilala siya. Mr. Del Sol, anong ibig sabihin nito? Maupo ka, attorney. Kalmadong sabi ni Sinag. Itinuturo ang 2 silyang nakahanda sa gitna ng silid. Sa pagitan ng mga ito ay isang maliit na mesa. Umupo ang abogado, halatang hindi mapakali. Kilala mo si Mariquit Valderrama, hindi ba? Diretsong tanong ni Sinag. Biglang namutla si De Guzman. Oo naman. Siya ang fiancé mo. Isang karangalan na makilala. Huwag na tayong magbulahan, attorney. Putol ni Sinag. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Alam ko na ikaw ang kanyang private lawyer. Alam ko na tinutulungan mo siyang baguhin ang aming prenuptial agreement para makakuha siya ng malaking parte ng yaman ko. Tila naubusan ng hangin ng abogado. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Inilapag ni Sinag ang makapal na folder sa mesa. Ang kalabog nito sa katahimikan ng warehouse ay parang isang putok ng baril. Case number 24? Estafa. Nilooban mo ang sarili mong kliyente, sabi ni Sinag. Binubuklat ang folder. At heto pa, isang deed of sale na may pekeng pirma. Ricardo. Ang dami mo palang kalokohan. Nanginginig na ang mga kamay ni De Guzman. Ang kaninang pagiging arogante niya ay napalitan ng purong takot. Mr. Del Sol, magpapaliwanag ako. Hindi mo kailangang magpaliwanag, sabi ni Sinag. Narito ako para mag-alok ng isang kasunduan, hindi para makinig sa mga palusot mo. May 2 kang pagpipilian. Itinayo ni Sinag ang isang daliri. Una, ibibigay ko ang lahat ng ito sa pulis at sa Integrated Bar of the Philippines. Mawawalan ka ng lisensya, makukulong ka, masisira ang buhay mo. Pagkatapos ay itinayo niya ang pangalawang daliri. O pangalawa, magtatrabaho ka para sa akin. Napatitig si De Guzman, hindi makapaniwala. Ipagpapatuloy mo ang pagtulong kay Mariquit, paliwanag ni Sinag. Gagawin mo ang lahat ng gusto niya. Papaniwalain mo siya na nananalo siya. Na ang lahat ng plano niya ay umaayon. Ngunit sa katotohanan, sa bawat dokumentong pipirmahan niya, sa bawat payong ibibigay mo, ako na ang nasa likod. Ako na ang nagdidikta. Inilapit ni Sinag ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Gusto niya ng 50% ng yaman ko pagkatapos ng 3 taon? Fine. I-draft mo ang kontrata. Pero sa fine print, ilagay mo ang mga imposibleng kondisyon. Gawin mong 50% pagkatapos ng 30 taon ng tapat na pagsasama. Gawin mong void ang lahat kung may third-party involvement. Punuin mo ng mga legal na bitag na hindi niya mapapansin. Pagkatapos, kumuha si Sinag ng isang itim na briefcase mula sa ilalim ng mesa at binuksan ito. Ang laman nito ay mga bundle ng pera. Ito ang paunang bayad, sabi ni Sinag. Mas malaki pa sa kahit anong ibabayad sa iyo ni Mariquit sa buong buhay niya. At kapag natapos na ang lahat ng ito, sisiguraduhin kong malinis ang pangalan mo at magkakaroon ka ng magandang posisyon sa isa sa mga law firm namin. Ang takot sa mga mata ni De Guzman ay dahan-dahang napalitan ng kasakiman. Tumingin siya sa pera. Pagkatapos ay kay Sinag. Nakita niya ang isang pagkakataon, hindi lang para makaligtas, kundi para umangat. Ano ang desisyon mo, attorney?
Tanong ni Sinag. Tumango si Atty. De Guzman. Ang kanyang pag-aalinlangan ay tuluyan ng natunaw ng kinang ng salapi. Gagawin ko. Gagawin ko ang lahat ng gusto nyo, Mr. Del Sol. Magaling, sabi ni Sinag. Sumandal sa kanyang upuan. Ang bitag ay handa na. Ngayon, hintayin na lang natin ang daga na pumasok sa sarili niyang patibong. Pagkaalis ng abogado, naiwan si Sinag sa katahimikan. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Diwa. Ayos na, sabi ni Sinag. Nasa panig ko na ang ahas. Sigurado ka ba dyan, Sinag? Nag-aalalang tanong ni Diwa. Baka mamaya doblehin ka niyan. Hindi, sagot ni Sinag. May diin ng kumpiyansa at panganib sa kanyang boses. Ang isang taong sakim sa pera ay palaging pipili sa kung sino ang mas malaking magbayad. At sa larong ito, ako ang bangka. Pagkababa ng telepono, isang tawag ang pumasok. Si Marikit. Ngumiti si Sinag. Isang nangiting mapait. Inayos niya ang kanyang boses at sinagot ang tawag na para bang walang nangyari. Sa kabilang linya, hindi alam ni Marikit na ang taong kinakausap niya at ang abogadong pinagkakatiwalaan niya ay pareho nang nasa ilalim ng kontrol ng lalaking gusto niyang sirain. Ang laro ay nagsimula na. Sa isang marangyang penthouse kung saan tan-awang kumikinang na mga ilaw ng syudad, nakatayo si Marikit Valderrama sa harap ng isang malaking salamin. Ang kanyang refleksyon ay perpekto. Ang kanyang buhok ay alon-alon. Ang kanyang suot ay isang seda na roba. At ang kanyang muka ay walang bahid ng kahit anong kapintasan. Sa paningin ng mundo, siya ang babaeng pinagpala. Ang babaeng nasa kanya na ang lahat. Ngunit habang tinititigan niya ang sarili, hindi ang kinabukasan ang kanyang nakikita, kundi ang madilim na anino ng nakaraan. Kinuha niya mula sa kanyang drawer ang isang luma at kupas na litrato. Isang larawan ng isang masayang pamilya, isang batang marikit na nakangiti ng malapad, nakakapit sa braso ng kanyang ama, habang ang kanyang ina ay nakatayo sa likod. Ang mga matay puno ng pagmamahal. Sila ang mga Valderrama. Noon, isa sa mga pangalang may bigat sa mundo ng real estate. Mayaman, respetado, at tila hindi kayang tibagin. Isang alaala ang pumasok sa kanyang isip. 10 taong gulang siya noon. Ang kanyang kaarawan. Ang kanilang hardin ay puno ng mga bisita, mga lobo, at isang malaking cake. Ang kanyang ama, si Don Anuel Valderrama, ay ibinigay sa kanya ang isang maliit na kwintas na may pendant na hugis bahay. Para palagi mong maalala kung saan ka umuuwi, anak, sabi nito. Ang matamis na alaalang iyon ay mabilis na napalitan ng pait. Lumipas ang ilang taon, ang tawa sa kanilang tahanan ay napalitan ng mga sigaw at pag-aalala. Isang malaking business deal ang pumalpak. Isang partnership na inakala nilang mag-aangat sa kanila ay siya palang babagsak sa kanila. Ang pangalan ng kumpanyang iyon ay malinaw pa rin sa kanyang isipan. Parang isang peklat na hindi na kailanman maghihilom. Del Sol Prime Holdings, ang kumpanya ng ama ni Sinag. Isang gabi, umuwi ang kanyang ama na tila 10 taon ang itinanda. Putlang-putla, ang kanyang mga balikat ay nakabagsak sa bigat ng pagkatalo. Narinig ni Marikit ang pag-uusap nila ng kanyang ina sa saradong pinto ng library. Nilinlang nila tayo, Elena. Sigaw ng kanyang ama. Ang boses ay basag. Si Anuel Del Sol, ginamit niya ang tiwala natin. Binili niya ang lahat ng shares natin ng palihim habang pinapaniwala. Tayong magkaibigan tayo. Inagaw niya ang lahat. Ang mga sumunod na araw ay isang bangungot. Ang mga mamahaling sasakyan ay isa-isang kinuha. Ang mga katulong ay umalis. Ang mga kaibigan ay biglang hindi na matawagan. Hanggang sa isang araw, dumating ang mga tao para paalisin sila sa sarili nilang bahay. Ang bahay na simbolo ng kanyang masayang kabataan.
Nakatayo si Marikit sa labas. Hawak-hawak ang kamay ng kanyang umiiyak na ina habang pinapanood ang mga gamit nila na inilalabas. Nakita niya ang kanyang ama, nakaupo sa isang tabi, isang taong wasak at walang magawa. Ang huling bagay na nakita niya bago sila tuluyang umalis ay ang logo ng Del Sol Prime Holdings sa dokumentong hawak ng mga taong nagpaalis sa kanila. Mula noon, ang buhay ay naging isang pakikipaglaban. Ang kanyang ama ay nagkasakit sa puso dahil sa stress at pumanaw makalipas ang 2 taon. Ang kanyang ina ay nagtrabaho bilang isang mananahi para lang mapag-aral siya. Ang bawat butas sa kanyang sapatos, ang bawat hapunan na dilata lang ang ulam ay isang paalala ng lahat ng nawala sa kanila. Ang pangalang Del Sol ay naging isang sumpa. Bumalik si Marikit sa kasalukuyan. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa lumang litrato. Ang galit ay isang apoy na hindi kailanman namatay sa loob niya. Nang makilala niya si Sinag Del Sol sa isang art gallery, una niyang naramdaman ang puot. Ngunit nang makita niya ang paghanga sa mga mata nito, isang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Isang plano na mas matamis pa sa kahit anong simpleng paghihiganti. Hindi lang niya kukunin ang pera ng mga Del Sol, kukunin niya ang kanilang pangalan. Papasukin niya ang kanilang pamilya, paiibigin ang kanilang nag-iisang tagapagmana, at kapag nasa loob na siya, sisirain niya sila mula sa kaibuturan tulad ng ginawa nila sa kanyang pamilya. Tumunog ang kanyang telepono. Ito ay si Arthur, ang kanyang lihim na kasintahan. Isang small-time businessman na may malaki ring galit sa mga Del Sol dahil sa isang naon-siyaming proyekto. "Hello!" Sagot ni Marikit. Ang boses ay bumalik sa pagiging kalmado at kalkulado. "Kumusta, mahal? Nakausap mo na ba ang abogado mo?" Tanong ni Arthur. "Oo," sabi ni Attorney De Guzman. "Malapit nang maayos ang lahat." Ang tangang si Sinag ay walang kaalam-alam. Pirma na lang niya ang kulang sa engagement party at ang unang hakbang ng ating plano ay magiging kumpleto. "Magaling," sabi ni Arthur. "Siguraduhin mong hindi ka magkakamali, Marikit. Malaki ang nakataya dito." "Kailan ba ako nagkamali?" May kumpiyansang sagot ni Marikit. Ibinaba niya ang tawag at muling humarap sa salamin. Ang batang babae sa litrato ay matagal nang wala. Sa kanyang lugar ay isang babaeng hinulma ng sakit at pinatigas ng paghihiganti. Ang kwintas na hugis bahay ay matagal na niyang iwinaglit. "Kinuha niyo ang tahanan ko, mga Del Sol," bulong niya sa kanyang refleksyon. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. "Ngayon, oras na para kunin ko ang buong kaharian ninyo." Ang pag-ibig niya para kay Sinag ay isang kasangkapan. Ang kasal ay isang estratehiya. At ang bawat matamis na salita at halik ay isang hakbang palapit sa kanyang ultimong layunin, ang makita ang pagbagsak ng pamilyang sumira sa kanya. Habang papalapit ang araw ng engagement party, lalong nagiging komplikado ang lahat para kay Sinag. Ang kanyang plano, sa tulong ni Attorney De Guzman, ay tumatakbo ng perpekto. Pinapakain nila si Marikit ng mga kasinungalingan. Pinapaniwala na ang lahat ay nasa kanyang kontrol. Habang sa katotohanan, siya ay naglalakad papasok sa isang mas malaking bitag. Ngunit kasabay ng tagumpay ng kanyang estratehiya ay ang bigat sa kanyang konsensya. Lalo na tuwing naaalala niya si Luningning. Sa isa sa kanilang mga pag-uusap sa Kapihan ng Pag-asa, na ikwento ni Luningning ang tungkol sa pagkaantala ng pondo para sa kanyang proyekto. May isang malaking foundation na nagpakita ng interes noon, sabi nito. May bahid ng panghihinayang sa boses habang hinahalo ang kanyang kape. Pero bigla na lang silang umatras. Ngayon, pabalik na naman ako sa simula. Kailangan kong maghanap ng bagong donors, kung hindi, baka hindi na matuloy ang coral rehabilitation. Nakita ni Sinag ang pag-aalala sa mga mata nito.
Ang proyektong yon ay hindi lang trabaho para sa kanya. Ito ang kanyang buhay. At ang pag-iisip na maaring mawala ito dahil lang sa kakulangan sa pera ay tila isang malaking inhustisya para kay Sinag. Kinagabihan, pag-uwi niya, hindi na siya nagdalawang isip. Tinawagan niya ang kanyang executive assistant. "Carla, I need you to do something for me discreetly." Sabi niya, ang boses ay seryoso. May isang non-profit organization, ang Buhay Dagat Pilipinas. Alamin mo kung magkano ang kailangan nilang pondo para sa kanilang coral rehabilitation project. "Sige po, sir," sagot ni Carla. "Once you have the amount," patuloy ni Sinag, "I want you to process a donation from the Del Sol Foundation. Make it anonymous. Ang mahalaga, makuha nila ang pera sa lalong madaling panahon. Walang dapat makaalam na galing sa akin. Is that clear?" "Yes, sir. Crystal clear," sagot ng kanyang tapat na assistant. Pagkababa ng telepono, naramdaman ni Sinag ang isang kakaibang gaan ng loob. Kahit sa gitna ng kanyang magulong mundo ng pagpapanggap at paghihiganti, nakagawa siya ng isang bagay na totoo. Isang bagay na purong tulong, walang hinihintay na kapalit. Makalipas ang ilang araw, dumating ang gabi ng isang malaking charity ball na kailangan nilang daluhan ni Marikit. Ito ay isa sa mga event na kinasusuklaman ni Sinag, puno ng mga pekeng ngiti at mga usapang negosyo na nakabalot sa kunwaring pagkakawanggawa. Suot ang kanyang mamahaling tuksido, si Sinag ay muling naging ang bilyonaryong tagapagmana, habang si Marikit sa kanyang tabi ay isang diyosa sa suot nitong kumikinang na gown. "Ngumiti ka naman." "Mahal," bulong ni Marikit habang kinakawit ang braso sa kanya. "Lahat ng mata, nasa atin." Pilit na ngumiti si Sinag. Habang naglalakad sila sa ballroom, binabati ang mga makapangyarihang tao, ang isip niya ay nasa ibang lugar. Bigla, in-announce ng MC ang susunod na presentasyon at ngayon, pakinggan natin ang isang maikling talumpati mula sa kinatawan ng isa sa ating mga beneficiaries ngayong gabi, ang Buhay Dagat Pilipinas. Palakpakan po natin, Miss Luningning Aguas. Naniga si Sinag sa kanyang kinatatayuan. Ang puso niya'y biglang kumabog ng malakas. Dahan-dahan siyang lumingon sa entablado at doon nakita niya si Luningning. Nakatayo ito sa ilalim ng maliwanag na spotlight. Suot ang isang simpleng asul na bestida na bumagay sa kanyang mahinahong ganda. Halata ang kaba sa kanyang mukha, ngunit nang magsimula siyang magsalita, ang kanyang boses ay puno ng pagnanasa at sinseridad. Nagsalita siya tungkol sa kahalagahan ng karagatan, sa panganib na kinakaharap ng mga coral reef, at sa pag-asang dala ng kanilang proyekto. At pagkatapos, ngumiti siya. "Ilang linggo lang po ang nakalipas, halos sumuko na po kami," sabi ni Luningning. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginig sa emosyon. Ngunit dahil po sa isang hindi nagpakilalang donor, isang taong may gininto ang puso, ang aming proyekto ay hindi lang po matutuloy, kundi mas lalaki pa. Kung sino man po kayo, saan man po kayo naroroon ngayon, mula sa kaibuturan ng aming mga puso, maraming salamat po. Habang nagsasalita si Luningning, ang mga mata nito ay naglibot sa buong ballroom, puno ng pasasalamat. At sa isang iglap, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Si Sinag, sa kanyang tuksido, sa gitna ng karangyaan. Katabi ang kanyang pekeng nobya. At si Luningning, sa entablado, sa kanyang simpleng kasuotan, kumakatawan sa isang mundong totoo at makabuluhan. Nakita ni Sinag ang pagkagulat sa mga mata ni Luningning. Pagkatapos ay pagkalito. Nakita siya nito, ang lalaking kilala niya bilang Leo, ang hamak na driver, na nakatayo kasama ang isa sa pinakamayamang babae sa silid. Nakita nito ang kasinungalingan. "Ang boring naman niyan," bulong ni Marikit, sapat lang para marinig ni Sinag. "Corals, sino bang may pakialam dyan? Tara,
Kuha tayo ng champagne. Hindi makagalaw si Sinag. Ang tanging gusto niyang gawin ay tumakbo papunta sa entablado at magpaliwanag, ngunit hindi niya magawa. Nakakadena siya sa kanyang papel, sa kanyang misyon. Mabilis na tinapos ni Luningning ang kanyang talumpati at bumaba ng entablado. Ang kanyang muka ay puno ng gumugulong mga tanong. Nagmamadali itong lumabas ng ballroom. "Excuse me," sabi ni Sinag kay Marikit. Tinatanggal ang pagkakahawak nito. "Saan ka pupunta?" Inis na tanong ni Marikit. "I need some air," sagot niya, at hindi na naghintay ng sagot. Mabilis siyang naglakad, sinusubukang habulin ang anino ni Luningning. Pero huli na ang lahat. Pagdating niya sa lobby, wala na ito. Ang naiwan na lang ay ang malamig na hangin mula sa bukas na pinto at ang bigat ng isang pusong nahahati sa dalawang mundo. Naramdaman ni Sinag ang isang matinding takot. Ang takot na sa kanyang paghahanap ng katotohanan, baka ang mawala sa kanya ay ang nag-iisang bagay na naramdaman niyang totoo. Ang mga sumunod na araw, pagkatapos ng charity ball, ay isang impyerno para kay Sinag. Ang imahe ng pagkalito at sakit sa mga mata ni Luningning ay hindi maalis sa kanyang isipan. Sinubukan niyang bumalik sa kapihan ng Pag-asa, ngunit hindi na niya ito nakita doon. Para itong isang bula na biglang naglaho, dala ang kapayapaang pansamantalang ipinadama nito sa kanya. Ang bigat ng kanyang kasinungalingan ay mas doble na ngayon. Samantala, ang plano laban kay Marikit ay papalapit na sa kasukdulan. 2 araw na lang bago ang kanilang engagement party. Isang hapon, habang naghihintay na naman sa kotse, nakatanggap si Sinag ng tawag mula sa isang numerong hindi pamilyar. Ito ay isang burner phone na ibinigay niya kay Attorney De Guzman para sa kanilang mga lihim na komunikasyon. "Hello," sagot ni Sinag. "Mr. Del Sol," sabi ng kinakabahang boses ng abogado. Tumawag siya. Si Marikit. Anong sabi niya? Tanong ni Sinag. Ang kanyang atensyon ay biglang natuon sa usapan. Nasa akin na daw ang final copy ng prenup. Yung kopya na puno ng mga bitag na inutos nyo. Gusto niyang makuha ito ngayon na. Excited na siyang mapirmahan nyo sa party. "Magaling," sabi ni Sinag. "Ibigay mo sa kanya, pero may idadagdag ako sa plano." "Ano po yun, sir?" "Pagkatapos mong ibigay ang dokumento, sabihin mong kailangan mong umalis agad. Pagkaalis mo, tatawagan kanya ulit o ite-text para magpasalamat," paliwanag ni Sinag. "Gusto kong malaman kung saan siya pupunta pagkatapos. Malamang, makikipagkita siya sa isa pang tao para ipagdiwang ang kanyang tagumpay." "Masusunod po, Mr. Del Sol." Pagkababa ng telepono, naramdaman ni Sinag ang paglamig ng kanyang dugo. Ito na ang huling yugto. Kailangan niya ng isang ebidensyang hindi matatawaran. Isang ebidensyang wawasak sa lahat ng kasinungalingan ni Marikit sa isang iglap. Makalipas ang 1 oras, muling tumunog ang burner phone. Si De Guzman ulit. "Nagawa ko na po," sabi nito. Papunta siya ngayon sa The Velvet Lounge, isang private bar sa Makati. At tama po kayo, may tinext siyang iba. Sinabi niya, "It's done, let's celebrate. See you there." "Salamat, Ricky. Tapos na ang trabaho mo para sa araw na ito," sabi ni Sinag at ibinaba ang tawag. Agad niyang tinawagan ang kanyang private investigator. Nasa The Velvet Lounge ang target, kasama ang isang lalaki. "Kailangan ko ng video. Kailangan ko ng audio. Malinaw. Walang palya." Hindi na naghintay si Sinag. Nagmaneho siya papunta sa isang lugar malapit sa The Velvet Lounge. Sapat na ang layo para hindi mapansin, ngunit sapat na ang lapit para maramdaman ang tensyon. Ipinark niya ang kotse sa isang madilim na eskinita. Sa loob ng sasakyan, binuksan niya ang isang laptop na konektado sa isang secure feed mula sa kanyang team. Maya-maya, nagsimulang pumasok ang mga imahe. Isang kamera na nakatago sa isang halaman sa tapat ng entrance ng bar. Nakita niya ang pagdating ni Marikit.
Ang mukha nito'y nagliliwanag sa tagumpay. Pagkatapos ng ilang minuto, isang lalaki ang sumunod, si Arthur. Ang karibal niya sa negosyo na matagal na niyang pinaghihinala ang may kaugnayan kay Marikit. Ang feed ay lumipat sa loob. Isang high-definition camera na may zoom lens, minamanipula ng isa sa kanyang mga tauhan na nagpapanggap na customer sa kabilang mesa. Malinaw na malinaw ang lahat. Nakita ni Sinag si Marikit at Arthur na nag-uusap sa isang secluded na booth. Nakita niya ang pag-abot ni Marikit sa kamay ni Arthur. Pagkatapos, inilabas ni Marikit ang isang kopya ng prenuptial agreement. Heto na. Narinig ni Sinag ang boses ni Marikit mula sa audio feed. Malinaw na parang katabi lang niya. Pirma na lang ng hangal na, yon ang kulang. Pagkatapos ng kasal at pagkatapos ng 3 taon, kalahati ng Del Sol Empire mapupunta sa atin. Ang galing mo, mahal, sabi ni Arthur. At pagkatapos ay ginawa nito ang isang bagay na nagpatigil sa paghinga ni Sinag. Hinalikan nito si Marikit. Isang halik na puno ng pagnanasa at pagiging kampante. At tumugon si Marikit. Sa loob ng madilim na kotse, pinanood ni Sinag ang lahat. Ang bawat ngiti, bawat haplos, bawat halik. Wala siyang naramdamang selos. Wala na ang sakit. Ang nararamdaman niya ay isang nakakakilabot na kalma. Isang lamig na gumapang sa kanyang buong katawan. Ito na ang kumpirmasyon. Ang huling pako sa ataul. Only a matter of time. Bulong ni Marikit sa audio feed. Once he signs this on our engagement night, the entire Del Sol legacy will soon be in our hands. Pinatay ni Sinag ang laptop. Tapos na. Hawak na niya ang sandata. Isang sandatang mas matalim pa sa kahit anong kutsilyo. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-type ng isang mensahe para sa kanyang technical team, ang mga taong hahawak sa lahat ng audiovisuals para sa engagement party. I'm sending you a file. Prepare it for a special presentation tomorrow night. Make sure it plays on all screens at my signal. Isinandal niya ang kanyang ulo sa upuan at pumikit. Ang galit ay wala na. Ang sakit ay manhid na. Ang natitira na lang ay isang matigas na determinasyon. Isang layunin. Kinuha niya ang isang maliit na velvet box mula sa kanyang glove compartment. Binuksan niya ito. Sa loob ay ang engagement ring, isang diamanteng kumikinang ng perpekto sa dilim. Ngumisi si Sinag, isang ngising hindi umabot sa kanyang mga mata. Showtime, Marikit! Ang gabi ng pagtutuos ay nakatakda na. Ang Grand Ballroom ng Manila Peninsula Hotel ay nagliliwanag. Ang mga naglalakihang chandelier ay parang mga bituin na bumaba mula sa langit. Ang bawat mesa ay napapalamutian ng mga puting rosas at nagniningning na mga kubyertos. Ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango, tunog ng mahinang musika mula sa isang string quartet, at bulungan ng mga pinakamayayaman at pinakamaimpluwensyang tao sa bansa. Ito ang perpektong entablado para sa isang perpektong kasinungalingan. Sa gitna ng lahat, naroon si Marikit Valderrama. Suot ang isang puting gown na nilikha ng isang sikat na designer. Siya ang larawan ng isang anghel. Ang bawat ngiti niya ay kaakit-akit. Ang bawat tawa ay parang musika. Hawak-hawak niya ang braso ni Sinag. Ipinapakita sa buong mundo ang kanilang pagmamahalan. Para sa kanya, ito ang gabi ng kanyang tagumpay. Ang huling hakbang bago niya makuha ang lahat. Si Sinag, sa kanyang tabi, ay isang obra maestra ng pagpipigil. Ang kanyang mukha ay kalmado, ang kanyang mga ngiti ay nasa tamang sukat. Ngunit sa ilalim ng kanyang perpektong tuksedo, ang kanyang puso ay tumitibok na parang isang orasan na nagbibilang pababa, patungo sa isang pagsabog. Bawat paghawak ni Marikit sa kanya ay parang isang pagdampi ng yelo. Masaya ka ba, mahal? Bulong ni Marikit sa kanya, ang mga matay kumikinang sa tuwa. Tumingin si Sinag sa kanya.
direkta sa kanyang mga mata. Hindi mo mailalarawan kung gaano ako kasaya ngayong gabi, Marikit. Isang sagot na may dalawang kahulugan. Nagsimula ang programa. May mga talumpati mula sa kanilang mga magulang, mga toast para sa kanilang kinabukasan. At pagkatapos, dumating ang sandaling pinakahihintay ng lahat. Ang sandaling pinakahihintay ni Marikit. Umakyat si Sinag sa entablado. Hawak ang isang mikropono. Ang lahat ng ilaw ay natuon sa kanya. Ang buong ballroom ay tumahimik. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Salamat sa pagdalo ninyo sa gabing ito para ipagdiwang ang isang mahalagang kabanata sa aming buhay. Tumingin siya kay Marikit na nakaupo sa presidential table, ang muka ay puno ng paghanga at pagmamahal. Isang perpektong pagganap. Sabi nila, ang pag-ibig daw ay tungkol sa tiwala. Patuloy ni Sinag, ang kanyang boses ay dahan-dahang nag-iiba, nagkakaroon ng bahid ng lamig. It is built on truth, on honesty, on knowing that the person beside you is real. Nagsimulang magtaka ang ilang mga bisita sa kakaibang tono ni Sinag, maging si Marikit ay bahagyang kumunot ang noo. Ang aming love story, sabi ni Sinag, ay inakala kong ganoon. Akala ko, ito ay binuo sa katotohanan. Ngunit natutunan ko kamakailan lang na ang pundasyon pala ng aming relasyon ay binuo sa isang bagay na iba. Bago pa man makapag-react ang sinuman, nagbigay si Sinag ng isang halos hindi mapansing senyas sa technical booth sa likuran. Sa isang iglap, ang mga malalaking screen sa paligid ng ballroom na kanina lang ay nagpapakita ng mga litrato nilang dalawa ay biglang nag-itim. Pagkatapos, isang video ang nagsimulang umere. Ang eksena, isang booth sa The Velvet Lounge. Ang boses ni Marikit, malinaw na malinaw, ang umaling-awngaw sa buong silid. Pirma na lang ng hangal na, yon ang kulang. Pagkatapos ng kasal at pagkatapos ng 3 taon, kalahati ng Del Sol Empire mapupunta sa atin. Isang kolektibong hininga ng gulat ang maririnig mula sa mga tao. Ang mukha ni Marikit ay biglang namutla na parang isang papel. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at hindi makapaniwala. Sa screen pumasok sa eksena si Arthur at pagkatapos ang halik. Ang bawat isa sa ballroom ay naging saksi sa kanyang pagtataksil. Ang bulungan ay naging isang malakas na ugong. Ang mga kamera ng media na naroon para i-cover ang event of the year ay nagsimulang mag-flash na parang kidlat. Ngunit hindi pa tapos si Sinag. Baka isipin ng iba, ito ay simpleng kwento lang ng panloloko at pagtataksil para sa pera. Sabi ni Sinag sa mikropono, ang kanyang boses ay dumadagundong sa ibabaw ng kaguluhan. Pero mas malalim pa dyan. Isang bagong audio recording ang pinatugtog. Ang boses ni Marikit mula sa una nilang pag-uusap na narinig ni Sinag. After the wedding, everything is set. The monthly allowance, the new condo, it's part of the package, di ba? At pagkatapos, ang huling dagok. Ipinakita sa screen ang isang close-up ng prenuptial agreement, ang pekeng version na hawak ni Marikit. At sa tabi nito, ang tunay na usapan nila ni Attorney De Guzman na palihim ding na record. Gawin mong 50% pagkatapos ng 30 taon. Punuin mo ng mga legal na bitag. Ang boses ng abogado ang maririnig. Sa puntong yon, si Marikit ay napatayo na, nanginginig mula ulo hanggang paa. Ang kanyang perpektong mundo ay gumuho sa harap ng daan-daang tao. Ang kanyang maskara ay tinanggal ng buong bagsik. Marikit, akala mo matalino ka, sabi ni Sinag, bumaba ng entablado at dahan-dahang lumapit sa kanya. Akala mo, kaya mong paikutin ang lahat sa iyong mga kamay. Pero ang hindi mo alam, ang bawat hakbang mo sa iyong plano
ay hakbang papasok sa bitag na ako mismo ang gumawa. Kinuha niya ang velvet box mula sa kanyang bulsa, binuksan ito, at inilabas ang singsing, hindi para isuot sa daliri nito. Ang gabing ito ay dapat maging simula ng ating pagsasama, sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay puno ng huling patak ng emosyon. Ngunit sa halip, ito na ang katapusan. Binitawan niya ang singsing, kumalansing ito sa sahig, ang kinang nito'y nawalan ng halaga. The engagement is off. Our story is over. Sa gitna ng mga flash ng camera, ng mga sigaw ng mga reporter, at ng mga mapanghusgang tingin ng lahat, si Mariquit Valderrama ay napaluhod. Ang kanyang magandang gown ay nayurakan sa sahig na puno ng kanyang mga nawasak na pangarap. Ang kanyang perpektong gabi ay naging isang pampublikong bangungot. Tinalikuran siya ni Sinag. Habang naglalakad siya palayo sa kaguluhan, wala siyang naramdamang tagumpay. Wala siyang naramdamang saya. Ang tanging nararamdaman niya ay isang malawak at malalim na kahungkagan. Ang paghihiganti ay natapos na, ngunit ang sugat ay naroon pa rin. Ang pagsabog ay mabilis at walang awa. Kinabukasan, ang mukha ni Mariquit Valderrama at ang pangalan ni Sinag del Sol ay nasa lahat ng pahayasyagan, website ng balita, at social media. The Grand Betrayal. Engagement party turns into public shaming. Billionaire's fiancé exposed as scammer. Ang mga headline ay mabangis at walang pag-aalinlangan. Ang iskandalo ay ang pinag-uusapan sa bawat sulok ng syudad, mula sa mga coffee shop hanggang sa mga boardroom. Si Sinag ay nagkulong sa kanyang penthouse. Mula sa kanyang bintana, natanaw ang buong syudad. Pinanood niya ang pag-usbong ng bagyo na siya mismo ang lumikha. Sa labas ng kanyang gusali, nagkampo ang mga reporter at media van, nag-aabang na parang mga buwitre. Ngunit sa loob ng kanyang tahimik at malawak na espasyo, wala ang selebrasyon. Wala ang pakiramdam ng tagumpay na inakala niyang mararamdaman. Ang naroon lang ay isang nakabibinging katahimikan at isang malalim na pakiramdam ng kawalan. Nanalo siya sa laban, ngunit pakiramdam niya'y talo siya sa giyera. Dumating ang kanyang kaibigang si Diwa, nag-iisang taong pinayagan niyang makapasok sa kanyang kuta. Dala nito ang isang bote ng mamahaling whiskey. I saw the news. The whole world saw the news, sabi ni Diwa. Inilapag ang bote sa mesa. Grabe ang ginawa mo, Sinag. It was brutal. She deserved it, sagot ni Sinag. Ang boses ay walang emosyon habang nakatingin pa rin sa labas. I know, sabi ni Diwa, nagsasali ng alak sa 2 baso. Pero ang tanong, kumusta ka? Kinuha ni Sinag ang baso at ininuman ito ng diretso. Ang init ng alak ay gumuhit sa kanyang lalamunan, ngunit hindi nito kayang alisin ang lamig sa loob niya. I won, Diwa, sabi niya. Ang boses ay may bahid ng pait. I exposed her. I protected my family's name and fortune. I did everything I was supposed to do. Pero, tanong ni Diwa, alam na may kasunod. Humarap si Sinag. Pero para manalo, kinailangan kong maging katulad niya. Gumamit ako ng panloloko para labanan ang panloloko. Gumawa ako ng bitag para hulihin ang isang manloloko. Nagpanggap ako. Nagsinungaling. Ano ang pinagkaiba ko sa kanya? Umupo si Diwa sa tapat niya. Ang pinagkaiba. Sinag, ay ang iyong intensyon. Ginawa mo yon para protektahan ang sarili mo. Siya, ginawa niya yon para manakit at magnakaw. Talaga ba? Mapaklang ngumiti si Sinag. O ginawa ko lang yon para patunayan sa sarili ko na tama ako? Na ang pagdududa ko ay may basihan? Sinaktan ko siya sa harap ng buong mundo, Diwa. I enjoyed it. At yon ang nakakatakot. Natahimik si Diwa. Alam niyang may punto ang kanyang kaibigan. Biglang pumasok sa isip ni Sinag ang isang mukha.
Isang mukha na hindi nababagay sa magulo at marumi niyang mundo, si Luningning. At hindi lang siya ang sinaktan ko, bulong ni Sinag, mas para sa sarili niya kaysa kay Diwa. Naalala niya ang gabi ng charity ball. Ang itsura ni Luningning nang makita siya nito sa entablado. Si Leo, ang simpleng driver na biglang naging si Sinag del Sol, ang bilyonaryong nobyo ng isang babaeng walang ginawa, kundi maliitin ito. Nagsinungaling din siya kay Luningning, hindi man para sa pera, ngunit kasinungalingan pa rin. Pinaniwala niya itong isa siyang simpleng tao. Habang sa likod nito, ginagamit niya ang kanyang yaman para tulungan ito ng palihim. Ang tulong na yon, na sa unay tila isang purong gawain, ngayon ay parang isa na ring panloloko. Isang paraan para mapalapit dito habang nagtatago sa likod ng isang maskara. She trusted me, sabi ni Sinag. She saw Leo as a good person. Pero ang totoo, ginamit ko lang ang pagkataong yon para sa sarili kong misyon. Tumayo siya at naglakad pabalik-balik hindi mapakali. Ang tagumpay laban kay Marikit ay walang lasa dahil ang tanging mahalaga sa kanya ngayon ay ang pag-iisip na baka nasira niya ang tiwala ng nag-iisang taong nagparamdam sa kanya ng katotohanan. Anong gagawin mo ngayon? Tanong ni Diwa. Huminto si Sinag sa harap ng bintana. Sa ibaba, ang mga ilaw ng kamera ay patuloy na kumikislap. Ngunit sa kanyang isip, ang tanging liwanag na gusto niyang makita ay ang liwanag sa mga mata ni Luningning. Kailangan kong itama ang isang bagay, sabi niya. Ang kanyang boses ay may bagong determinasyon. May isang tao akong kailangang harapin. Isang tao na dapat kong sabihinan ng buong katotohanan, gaano man ito kasakit. Kinuha niya ang kanyang susi ng kotse. Saan ka pupunta? Paano yung mga reporters sa labas? May back exit, sabi ni Sinag. Kailangan kong makaalis dito. Hindi na siya nagpaalam. Mabilis siyang umalis. Iniwan si Diwa kasama ang bote ng alak at ang usok ng iskandalo. Habang nagmamaneho siya sa mga lihim na daanan, palabas ng gusali, ang kanyang puso ay kumakabog. Hindi na ito ang kaba ng isang taong nagpaplano ng paghihiganti. Ito ang kaba ng isang taong haharap sa kanyang pinakamalaking pagkakamali at susubukang humingi ng kapatawaran kahit alam niyang baka huli na ang lahat. Ang kanyang destinasyon, ang maliit na Marine Research Center sa tabi ng dagat. Ang lugar kung saan niya alam na matatagpuan ang babaeng kumakatawan sa lahat ng bagay na totoo. Isang katotohanang siya mismo ang dumungisan. Ang amoy ng maalat na hangin ang sumalubong kay Sinag pagbaba niya ng kotse. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa dalampasigan ay isang malumanay na musika, isang malaking pagkakaiba sa ingay ng syudad at ng iskandalong iniwan niya. Sa harap niya ay ang isang maliit na gusali, ang Buhay Dagat Pilipinas Research Center. Dito nagtatrabaho si Luningning. Dito niya kailangang harapin ang kanyang huling paghuhusga. Naglakad siya papasok, ang bawat hakbang ay mabigat. Nakita niya si Luningning sa loob ng isang maliit na laboratorio. Nakatalikod, abala sa pag-aaral ng isang sample ng tubig sa ilalim ng mikroskopyo. Nakasuot ito ng puting lab coat, ang buhok ay nakapusod. Kahit hindi niya nakikita ang mukha nito, alam niyang ito ang babaeng nagpabago sa pananaw niya. Kumatok siya ng marahan sa nakabukas na pinto. Luningning! Dahan-dahang lumingon si Luningning. Nang makita siya nito, ang kaninang konsentrasyon sa mukha nito ay napalitan ng isang pinaghalong emosyon, gulat, pagkalito, at isang bakas ng sakit. Hindi itong ngumiti. Anong ginagawa mo dito, Mr. Del Sol? Tanong nito. Ang boses ay formal at malamig. Ang pagtawag nito sa kanyang apelyido ay parang isang pader na itinayo sa pagitan nila. Sinag, pagtatama niya. Tawagin mo akong Sinag. Hindi ito umimik.
Naghihintay. Huminga ng malalim si Sinag. Nandito ako para magpaliwanag at para humingi ng tawad. Pumasok siya sa loob ng laboratorio. Lahat ng nakita mo, lahat ng nabasa mo sa balita, totoo yon. Ngunit may isang bahagi ng kwento na hindi alam ng publiko. Isang bahagi na ikaw lang ang dapat makaalam. At doon, ikinuwento niya ang lahat. Sinimulan niya sa kanyang pagdududa kay Marikit, sa kanyang plano na magpanggap bilang driver na si Leo, hanggang sa bawat kasinungalingan at panlolokong natuklasan niya. Ikinuwento niya kung paano niya ginamit si Attorney de Guzman, kung paano niya binuo ang bitag. Wala siyang itinago. Habang nagsasalita siya, nakikinig lang si Luningning. Ang kanyang mukha ay hindi nagbabago, ngunit ang kanyang mga mata ay tila isang malalim na dagat, naglalaman ng mga emosyong hindi niya mabasa. Ang pagkakakilala natin bilang si Leo, hindi iyon kasama sa plano. Sabi ni Sinag, ang boses ay nagiging mas mahina, mas personal. Isa iyong aksidente, pero ang mga pag-uusap natin, sa parking lot, sa kapihan, iyon ang mga pinakatotoong sandali na naranasan ko sa loob ng maraming buwan. Humarap siya dito, ng buong katapatan. Nagsinungaling ako sa iyo, Luningning. Hindi ako si Leo. Hindi ako isang simpleng driver na nagtatrabaho para sa pamilya. At yung anonymous donation na natanggap niyo, galing yun sa akin. Humihingi ako ng tawad. Ginawa ko yun dahil gusto kong tumulong. Pero ngayon, naiisip ko na baka isa lang din yung paraan ng panloloko. Pagkatapos niyang magsalita, isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tanging maririnig ay ang ugong ng mga kagamitan sa laboratorio at ang malayong tunog ng mga alon. Sa wakas, nagsalita si Luningning. Napanood ko ang balita, sabi nito. Ang boses ay mahinahon. Nakita ko ang ginawa mo sa engagement party. Nakita ko ang sakit sa mukha ng babaeng yon. Tumingin ito sa kanya ng diretsyo. Nagalit ako. Hindi sa kanya kundi sa'yo. Dahil ang Leo na nakilala ko, hindi niya kayang manakit ng tao ng ganoon. Ang Leo na nakilala ko ay simple, magalang, at mabuti. Bumagsak ang mga balikat ni Sinag. Ito na ang kinatatakutan niya. Pero patuloy ni Luningning, habang tumatagal, naisip ko, siguro pareho kayong totoo. Siguro si Leo at si Sinag ay iisang tao lang. Isang taong nasaktan ng sobra at gagawin ang lahat para protektahan ang sarili niya. Naglakad ito palapit sa kanya. Masakit malaman na nagsinungaling ka. Pakiramdam ko, niloko mo ako. Pero mas naiintindihan ko ngayon kung bakit mo ginawa yon. So lahat ng pag-uusap natin, yung tungkol sa pangarap, sa dagat, kasinungalingan din ba yon? Mahinang tanong ni Luningning. Ang sakit ay bakas na sa kanyang boses sa unang pagkakataon. Hindi. Mabilis na sagot ni Sinag. Iyon lang ang hindi. Sa'yo ko lang naramdaman na nakikita ako bilang ako, hindi bilang isang Del Sol. Sa'yo ko lang naramdaman na pwedeng maging simple lang ang lahat. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Luningning, ngunit mabilis niya itong pinunasan. Kailangan ko ng panahon, Sinag, sabi nito. Kailangan kong isipin ang lahat ng ito. Tumango si Sinag, handang tanggapin ang anumang desisyon. Naiintindihan ko. Hihintayin ko. Pero, sabi ni Luningning, tinitingnan ang kanyang mga mata. Gusto kong makilala ang tunay na ikaw. Hindi si Leo, ang driver. Hindi si Sinag, ang bilyonaryo. Gusto kong makilala si Sinag, yung tao sa likod ng lahat ng yan. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sinag. Isang tunay na ngiti. Ang una sa loob ng mahabang panahon. Isang namang ngiti na may dalang pag-asa. Pwede ba tayong magsimula ulit? Tanong ni Sinag. Hindi sumagot si Luningning.
sa pamamagitan ng salita. Sa halip, dahan-dahan itong lumabas ng laboratorio at naglakad papunta sa dalampasigan. Sumunod si Sinag. Habang papalubog ang araw, naglalakad sila sa tabi ng dagat. Ang kulay kahel na liwanag ay nagbibigay ng kakaibang init sa kanilang mga mukha. Walang nagsasalita. Ang kanilang mga kamay ay hindi magkahawak. May maliit na espasyo pa sa pagitan nila. Ngunit habang naglalakad sila, ang espasyong yun ay unti-unting lumiliit. Ang bagyo ay tapos na. Ang paghihiganti ay wala ng puwang. Ang naiwan ay 2 taong nasaktan. 2 taong naghahanap ng katotohanan. At sa dalampasigan na iyon, sa harap ng walang katapusang karagatan, sila ay handa ng magsimula muli. Isang bagong kabanata. Isang simula na binuo hindi sa kasinungalingan, kundi sa pag-asang dala ng isang bagong liwanag. At dito po, nagtatapos ang ating kwento, mga minamahal naming tagapakinig. Isang salaysay na nagturo sa atin na ang tiwala ay parang isang babasaging salamin. Kapag nabasag, mahirap nang buuin. Ngunit ipinakita rin sa atin na ang tunay na pag-ibig ay may kakayahang magpatawad at maghilom ng kahit anong sugat. Ang aral ng kwento. Ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang yaman, kundi sa katapatan ng kanyang puso. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Sinag at Luningning. Ano po ang masasabi ninyo sa kanilang love story? At anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.